May isi-share akong video sa inyo. At ito na mga kabibigha, manood tayo. Nako, delikado na to. I-check nyo ang mga PhilHealth nyo. Baka ito na. Ito kinig tayo. Sa mga PhilHealth contributor, lalong-lalo na sa mga manggagawa na buwisit sa buwanang kinakaltas sa sahod para lang sa PhilHealth contribution. Mas mabuwisit pa po kayo. Alam nyo kung bakit? Kasi may plano ang gobyernong to na pakialaman at gastusin yung pera natin. Hala ka. Heto na naman tayo. Another storya na naman tayo tungkol sa PhilHealth. May plano daw ang gobyerno na pakialaman yung contribution natin. Plano ni BBM na pakialaman ang contribution nating mga Pinoy. Nako, gusto nilang gastusin. Ito naman tayo. Grabe na. PhilHealth contribution natin pakikialaman at gagastusin ng gobyerno ni BBM. Handa na ba kayo? Contribution natin para sa kung saan man nila yan gustong gastusin. Paliwanag natin. Nitong nakaraan, naglabas ang Department of Finance ng Department Circular number 003-2024. Dito sa Department Circular na to, inaatasan ng Department of Finance yung mga government-owned and controlled corporations o mga GOCCs na i-remit o ibigay yung kanilang mga excess funds sa pambansang pamahalaan. Hala! Inatasan ng Department of Finance na i-remit yung excess funds. Nako, excess funds ha? Para saan? No? Bakit i-remit ng mga GOCCs, gaya ng PhilHealth, yung sobrang pera sa pambansang pamahalaan? Ito daw kasi yung magiging fund source o pagmumulan ng pondo doon sa mga tinatawag na unprogrammed appropriations. Hala, unprogrammed appropriations pala. Ano to pa? Ayuda? Ayuda pa more. Nasaan na ba ang Maharlika Investment Fund? Biglang nawala, parang bula. May na-invest ba na pera galing sa Pilipinas doon? Nako, eto na naman tayo ha. Another bulabog na naman to. Ng gobyerno. Ngayon, ano yung unprogrammed appropriations o yung unprogrammed funds na tinatawag? Parang standby yan na pera o budget na wala pang purpose na pagkakagastusan sa ngayon. Pero later on, pag naisipan na gastusin, pwedeng gastusin yan. Magkano ba yung hinihingi na dapat daw na standby fund? So, ang nire-request ng executive branch ng gobyerno natin ay 731 billion pesos na unprogrammed funds. Hala, magkano? 731.41 billion. Yan ang hiningi ng executive. Yan ang hiningi ni Bongbong Marcos. Nako, the executive branch requested in its proposed budget only 281 billion in unprogrammed funds. But surprise, surprise, in the final revision of the budget, Pangulong Bongbong Marcos signed, pinirmahan na kabibig. Those unprogrammed funds ballooned by 2.6 times. Ito na, from 281, nagiging 731.45 billion. Yan ang kailangan ni Bongbong Marcos. Yan ang kukunin ni Bongbong Marcos sa mga ahensya na kumukolekta ng pera ng taong bayan. Ala, grabe. Naku po. Another budol? Another nakaw? Naku, nakaw pa more. Uy, i-share nyo ang video ito. This is very informative. Baka, tayo dito? Natutulog tayong gising. Hello, H. Lisa. Salamat sa panonood. Naku, grabe. Yung kanyang hinihingi sa Kongreso. Isang kembot na lang. 1 trilyon na yan. 1 trilyon na wala pang purpose na budget. 1 trillion unprogrammed funds. Walang purpose na budget. Hinihingi ni Bongbong Marcos. Wow, palakpakan. Palakpakan natin si Bongbong Marcos,
humingi ng 1 trillion ang program funds. Ang program funds, itong funds na walang panggagamitan. Grabe. Palakpakan natin si Bongbong Marcos. Ang executive branch ang humingi niyan. Mga 1 trillion para saan program funds. Palakpakan. Ang galing. Magaling ang gobyernong ito. Grabe. Standby lang daw. Ngayon, yung PhilHealth bilang isa sa mga government-owned and controlled corporations ang panggagalingan ng pondo para mabuo itong unprogrammed funds. Wala naman sana dapat problema kasi may mga gano'n naman talaga na hindi natin ma-foresee o makikita agad na dapat pagkagastusan. Pero tangina naman PhilHealth, may sobra-sobra ka palang pondo, may sobra-sobra ka palang pera mula sa subsidyo sa gobyerno at sa contribution namin na mga manggagawa. Alam niyo ba kung gaano kalaki yung sobra-sobrang pondo na tinatago lang ng PhilHealth? Nasa 89.9 billion. Grabe. 89.9 billion ang sobra. Let's move on dito ha. Panggagalingan ng para mabuo itong unprogrammed funds. Wala naman sana dapat problema kasi may mga gano'n naman talaga na hindi natin ma-foresee o makikita agad na dapat pagkagastusan. Pero tangina naman PhilHealth, may sobra-sobra ka palang pondo, may sobra-sobra ka palang pera mula sa subsidyo sa gobyerno at sa contribution namin na mga manggagawa. Alam niyo ba kung gaano kalaki yung sobra-sobrang pondo na tinatago lang ng PhilHealth? Nasa 89.9 billion pesos lang naman. Laki ha? Yung excess o sobra-sobrang pondo dyan sa PhilHealth. Malinaw na nakasulat sa batas sa Universal Healthcare Act na kapag may sobrang pera o pondo ang PhilHealth, dapat nitong gamitin yung pondong ito para i-expand o paramihin yung benepisyong nakukuha ng mga miyembro ng PhilHealth. Pwede rin itong mga hulugan ng pagpapababa ng premium o yung binabayaran natin buwan-buwan. Hayop na PhilHealth to. Sobra-sobra pala yung pera. Tinaasan pa yung monthly premium mula 4%. Ngayong taong to, 5% na ang monthly premium. Tapos ngayon, balak pa nila na pakialaman at gastusin yung kontribusyon, lalong higit ng mga manggagawa para gastusin sa kung saan man na hindi natin malaman na pagkakagastusan nila. Kaya kayo na mga hayop kayo na nandyan sa PhilHealth, kayo mga gunggong na mga opisyal na nandyan, huwag niyong galawin yung kontribusyon ng mga miyembro nyo, lalong-lalo na ng mga manggagawa. Sa halip na ilagak nyo sa kung saan man, hindi namin maunawaan kung saan nyo gagastusin, pababain nyo yung premium, yung monthly contributions, at i-expand nyo yung mga serbisyo na covered ng PhilHealth. Hands off our PhilHealth contributions. Share nyo po ito para malaman ng mga PhilHealth members at mga contributors. Share nyo to mga kabibig. Share nyo to mga kabibig. Itong informanting ito. Itong latest news tungkol sa PhilHealth na nangangailangan ng 1 trillion si VVM para maging unprogrammed funds. Para saan to? Para in kaso may mga emergencies. 1 trillion. Diba? Di wow. Grabe naman. Hello Mark Brandon Kawa. Salamat. Kabibig, good evening. Shout out po ako kay Parikoy Matuti at JR Tonyakaw na nakikinig sa iyo ngayon. Hello. Hello Marikoy Matuti at JR Tonyakaw. Salamat. Nako po, corruption is never ending. Watching from Japan, kabibig from Maribel Tanaka. Hinahanap nyo ang 51 billion ni Pulong, walang kalingkingan nilang tambalos-los na yun. Meron ba naghahanap sa 51 billion? Punta po kayo sa Davao. The safest place in the world, ang Davao. I think sa Southeast Asia. Punta po kayo sa Davao. Oo. Punta nyo si Pulong, humingi kayo ng resibo, computein nyo po. Yung mga may duda kay Pulong, hala pumunta kayo sa Davao. Pag-aksahayahan nyo ng pera, picturean nyo ang magandang lugar sa Davao. Tapos punta kayo sa office ni Pulong. And I'm sure Pulong is ready and open ang kanyang office para maging auditor po kayo. Walang problema naman yan. As long as marunong kayong magdala ng calculator. Diba? As long as marunong kayo magdala ng calculator, punta kayo sa office ni Pulong. Oo. Mag-compute kayo doon. Diba? Yun lang ang problema. Oo.
mga kadramahan nyo dyan. Punta kayo sa Davao. Ito, halata naman na news na ito sa PhilHealth. Diba? Kung sumali kayo dito ba, make sure may panglaban kayo. Diba? Sige, puntahan nyo si Pulong. Sabi nyo, Pulong. Hello, Pulong. Anong problema ninyo? Pulong, i-audit ko yung mga perang 51 billion mo daw, sabi ni Tambaluslos. Ginamit mo daw. Ay, meron ba? Meron. Sige, Pulong, nagdala ako ng calculator dito. Magsimula tayo. Diba? Ito na. Davao, safe place. My urgent place. Say my name, kabibig. Bobong Buhayang Marco. Ganyan talaga. Good evening, Lourdes Del Pilar. Kaya nga kabibig. Si VP Sara. Mga Duterte. Walang kinatatakutan yan. Diba? Walang takutan yan. Sugod yan ng sugod. Sumugod kayo. Kaya nga sabi ni VP Sara, ito ang sabi ni VP Sara. And I really admire her. Ako, pag may kalaban ako, kalaban na kita for life. Hala! Hindi na kita pwedeng maging kaibigan. Pag sinabi kong magkaaway na tayo, tapos na yan. Wala na tayong babalikan. Hala ka! BBM! Paano na yan? Diba? Ito BBM. Ito ako, pag may kalaban ako, kalaban na kita for life. Hindi na kita pwedeng maging kaibigan. Pag sinabi kong magkaaway na tayo, tapos na yan. Wala na tayong babalikan. Hala ka. Naku, paano na yan? Sinimulan nyo kasing awayin si VP Sara. Hindi magkaaway na kayo. Diba? So eto, manood tayo. Those who want to join us. May nagtanong kanina, which is a very legitimate question. Sabi niya, kalaban namin yan. We cannot ever work. Which is true. Ako, pag may kalaban ako, kalaban na kita for life. Hindi na kita pwede maging kaibigan. Pag sinabi kong magkaaway na tayo, tapos na yan, wala na tayong babalikan. Kung magkaaway na tayo, magkaaway na tayo. That's a very, basic parang human nature. Anger, pride. Wala kang anger, wala kang pride, ka na tao. Diba? Correct. Yes. Pero, as I said, and which was announced by Attorney Karen kanina, we can be individually positive. Pwede namang magkalaban tayo kayo dyan. Magkalaban ba tayo? Wala makakaaway dyan? Wala? Example, kalaban ko kayo. Kalaban ninyo ako. Of course, hindi na talaga pwede. Diba mga kabibig?